Magandang tanghali mga idol. So nagtingin din po tayo sa ating mga pananim, kung gaano po kalaking pinsala ng aming pananim na ampalaya mga idol. So hindi po ito masyadong na kinabangan sa sobrang init ng ating panahon ngayon mga idol. So makita nyo man talaga, oh, ilang buwan pa lang itong ampalaya na to, 2 buwan. Ang hirap talaga mag-alaga dito mga idol, kasi wala na kaming water support. Hindi na talaga gumagana yung mga tubig doon, si hubas na talaga idol. So wala na tayo magawa, at saka talagang maghintay tayo ng bigay ng Panginoon sa atin na ulan. Ulan talaga, hintayin natin. Wala na tayong pag-asa dito mga idol. Kung hindi ulan, hindi tayo talaga makapagtanim ng mga gulay. Tignan nyo po mga idol, oh. Nakapagbunga pero parang matutuyo na rin sa init. Sobrang lakas ng init. Hindi na natutuyo ng mga bahagi na ito mga idol, oh. Yun, naararo na namin iba. Si ulan naman talaga, hindi na talaga ito kinabangan. Kaya ang gagawin natin ay mag-cultivate na sa lupa para pagdating ng ulan ay mayroon po tayong mga tataniman na gulay mga idol. Darating rin ang ulan, bibigyan tayo ng ating Panginoon ng magandang ulan sa sunod na mga bulan mga idol. O hintay tayo, habang naghintay ay magkaroon tayo ng cultivation ng ating mga lupa, para sa ganun ay meron tayong tataniman pagdating ng ulan. Tulad ng upo namin mga idol, bubunga pero ang liliit mga idol. Dito yung mga bunga niya, ayun, mga bunga niya. Ito mga pangit pa mga bunga niya idol. So lahat dito halos na lanta na sa init. Sobrang lakas ng init ngayon mga idol. Ganito na rin ang nangyari ng ating panahon dahil sa pagpabaya ng mga tao. Hindi na talaga tayo nagtatanim ng mga punong kahoy, at saka lagi lang tayo nagpuputol ng mga punong kahoy. Dapat ng mga tao mga idol ay dapat ng ating mga programa ng ating gobyerno ay may mga programa talaga sa pagtatanim ng ating mga puno para yung maprotektahan yung environment natin mga idol. Sobrang init dahil sa pabaya ng ating gobyerno, ng ating kalikasan. Wala tayong magagawa, dapat magtanim tayo ng mga puno sa ating mga bakanting lupa. Punong kahoy, pinakailangan yun, nakadabis nga kailangan yun, mga punong kahoy, para hindi masyadong mainit o maprotektahan yung init ng ating panahon. Hi, magandang araw o magandang tanghali dito sa ating Pilipinas. Nandito po tayo sa gitna ng malakas na init mga idol, para
gumawa ng videos tungkol sa ating kapabayaan ng ating kalikasan. So dapat kailangan nating alagaan ng ating magandang kalikasan, mga idol. Niyaya ko yung mga katauhan dahil sa ating environment or ang lakas ng ating mga init ng panahon ngayon, mga idol. Kung pwede, magtanim tayo ng ang mga punong kahoy sa mga bakanting area natin, o tataniman natin kahit kunti lang para maprotektahan yung ating sobrang init or pollution, idol. So magandang araw ha. Ako bigay lang sa inyo ng suggestion or tulong sa ating mga kalikasan, mga idol. So magandang araw at God bless you, idol. Tingnan niyo po, mga idol, ang napakainit ng panahon ngayon. Iwan ko siguro nandito na talaga sa amin ng 48 degrees Celsius. So wala na talagang mabubuhay ng mga pananim dito dahil sa sobrang init. Tingnan niyo po mga tomato plant namin, mga idol. Gaano kalaki ang pinsala nito sa sobrang init. Yun po, yan, natutuyo na po, mga idol, mga dahon nila dahil sa epekto ng El Nino ngayon. Yan po yung tomato plant, balda. Ayan, sana nakaprodukto pa itong marami-rami. Kailangan problema wala na, nasisira na talaga ito. Yun po, idol. Ang ganda ng tubo nito yun. Yung tag-ulan po ngayon, ramdam talaga na sobrang init. Mamatay na yung lahat. Yun mga idol, ang pinsala ng init dito sa aming lugar. Ganito talaga ang sobrang pinsala, mga idol. Buti yung mga saging hindi masyadong naepektuhan, pero yung mga pananim na iba, mga gulay, talagang naepektuhan. Yung mga sili doon, tuyong tuyo na talaga, idol.